Sinalubong ako ng isang babae na galit at ginombag niya po ako pero siya ang pinanigan ng jowa ko. Sobrang dami niya na palang inanakan na parang proud pa siya na puro panganay ang anak niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Luna para alam niyang kwento niya na ito at 21 years old pa lang si Luna nang mahinto siya sa pag-aaral. Ang kuya na ni Luna ang nagpaaral sa kanila magkakapatid, may pinapaaral ang kuya niya na 2 kolehiyo at 2 high school. Kaya mas pinili na lang ni Luna na mamasukan bilang isang tindera habang ang kuya niya naman ay nagtatrabaho sa construction. Ilang buwan pa lang nagtatrabaho si Luna nang may isang lalaking nangulit sa kanya na hindi niya pinapansin nung una dahil akala niya ay mangungutang lang. Dahil mapapagalitan siya ng kanyang amo kapag nalaman na siya ay nagpautang hanggang sa may isang lalaking nagchat sa kanya na parang pamilyar. At in-stalk naman ni Luna ang account ng lalaki at hindi nga siya nagkamali dahil ito ang lalaking palaging nangungulit sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Benji. Kaya nireplyan niya si Benji at nagkausap silang dalawa hanggang sa isang araw na niyaya siya nitong gumala. Hindi agad pumayag si Luna pero araw-araw pa rin siyang niyayaya ni Benji hanggang sa nahulog na ang loob niya kay Benji. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan na nagtuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap nilang dalawa at ang pag-aya sa kanya ni Benji. At sa kauna-unahang beses ay napapayag ni Benji si Luna na sumama sa kanya at dahil istrikto ang kanya mga magulang ay hindi niya ito ipinaalam. Kaya noong nagkasama na sila ng personal ay naging panatag ang loob niya kay Benji at sinagot niya na. Kaya mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ni Luna para kay Benji hanggang sa niyaya naman siya nitong mag-outing. Magche-check-in daw sila dahil 3 gabi silang magkakasama kasama rin ang mga barkada ni Benji. Hanggang sa makarating na sila sa lugar na kanilang pupuntahan at pagdating doon ay nag-inuman sila agad. Hindi masyadong sanay uminom si Luna kaya nalasing siya agad at dinala naman siya agad ni Benji sa loob ng kwarto. Paggising ni Luna ay nakita niyang katabi niya si Benji na bigla naman siyang hinalikan at hindi niya na ito napigilan. At nag-request naman si Benji sa kanya na baka pwede daw silang magtsorbahan kaya pumayag naman si Luna. Dahil napamahal na talaga siya kay Benji at ang alam ni Luna ay napamahal na rin si Benji sa kanya. Kinaumagahan ay nahimasmasa na si Luna pero nagsisi siya sa mga pangyayari. Pero itinrato pa rin siya ni Benji na parang prinsesa kaya isang gabi na naulit muli ang pangyayari sa kanilang dalawa. Natulog silang dalawa na magkatabi nang bigla na lang nagring ang cellphone ni Benji kaya sinagot naman ito ni Luna. Boses ng babae ang tumawag at tinanong kung sino daw ba ang sumagot ng cellphone ni Benji. At ang sabi pa ng babae ay sino ka ba? Ano ba ang pangalan mo at bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Kaya agad naman binaba ni Luna ang tawag at kinabukasan ay tinanong niya si Benji kung sino ang babaeng tumawag. Pero ang tanging sinabi lang sa kanya ni Benji ay wala yon dahil nagkamali lang daw ang babae ng tinawagan. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng umuwi nila Luna at hindi inaasahan ni Luna na may isang babaeng sasalubong sa kanya na galit na galit. At bigla na lang siyang inaway ng babae at ginombag-jombag at ang pinakamasakit pa ang babaeng yon ang kinampihan ni Benji. Kaya hindi na lang maintindihan ni Luna kung ano ba talaga ang nangyayari kaya umuwi na lang siyang luhaan. Kinabukasan ay tinawagan siya ni Benji at tinanong kung okay lang ba si Luna. Sinabi rin sa kanya ni Benji na buksan niya ang pintuan at nagulat naman si Luna na nasa labas ng bahay nila si Benji. Kaya tinanong niya na si Benji kung bakit niya kailangan magsinungaling na meron na pala siyang asawa. Kaya dito na rin ipinagtapat ni Benji na meron na siyang 5 anak at puro panganay. Kaya nagulat na lang si Luna dahil sobrang daming babae na palang inanakan ni Benji na parang proud na proud pa siya. Kaya sa sobrang galit ni Luna ay bigla niya na lang binoksing-boxing si Benji at ginombag-jombag. Pero nahawakan ni Benji ang 2 kamay ni Luna at sinabing mahal na mahal siya ni Benji sabay siyang hinalikan. Nagpupimiglas na lang si Luna dahil parang nandidiri na siya kay Benji pero pinilit pa rin ni Benji na may mangyari ulit sa kanila. Pinilit niya na ring umuwi si Benji dahil natatakot si Luna na baka mahanap ng asawa ni Benji ang kanyang boarding house. Kaya simula ng araw na yon ay pinutol na ni Luna ang ugnayan nilang dalawa ni Benji. Hanggang sa nakalipas ang 1 buwan at nalaman ni Luna na siya pala ay buntis na. Kaya tinawagan ulit ni Luna si Benji pero ang sabi lang sa kanya ni Benji ay hindi ko na yan pananagutan dahil may asawa na ako at nagkaayos na kami. Sobrang sakit nun para kay Luna pero tinanggap niya na lang at hindi muna siya agad umuwi sa kanilang lugar. Dahil hindi pa alam ng kanya mga magulang na buntis na si Luna noong mga panahon na yon hanggang merong isang lalaking nanligaw kay Luna. At ang lalaking ito ay itago na lang daw natin sa pangalang Joel na isang maintenance sa isang malaking kumpanya pero nakagraduate siya ng college. Hindi niya agad pinansin si Joel nang dahil na ni sa matinding trauma na inabot niya kay Benji at buntis pa siya noong mga panahon na yon. Pero habang kinukulit siya ni Joel ay nahulog na rin ang loob sa kanya ni Luna kaya nangako si Joel na aangkinin niya ang magiging anak ni Luna. Kaya sa pagkakataong ito ay ipinakilala na ni Luna si Joel sa kanyang mga magulang at pamilya. Inangkin na po ni Joel ang pinagbubuntis ko at inako niya nang sa kanya. Kaya nakauwi na rin po ako dito sa amin at nagsasama na rin kami ni Joel at nabiyayaan pa po kami ng isa pang anak. Nagpapasalamat na rin po ako dahil mabait ang aking asawa na si Joel. Hindi niya po isinumbat kahit kailan ang aking unang anak. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang magiging aral na ating kwento ay para sa mga lalaking kagaya ni Benji na parang may lahing kuneho.
bunso. Bakit kaya hindi maimbento yung mga family planning o kaya contraceptives na para sa lalaki? Kasi ang babae, kaya niya lang magbuntis ng isang bata sa loob ng 9 na buwan. Pero ang lalaking kagaya ni Benji ay kayang bumuntis ng babaeng maloloko niya gabi-gabi. Kaya 'di ba, kung ikaw ay lalaking kagaya na lang ni Benji, kung hindi mo kayang maging matino, ay wag ka na lang bumuo ng bata. 'Di ba, sana kung lahat na lang ng babaeng bubuntisin mo ay kasing swerte ni Luna na makakatagpo ng asawa na tatanggap sa anak niya sa una. At para sa mga lalaking iresponsable, sana alam nyo kung gaano kahirap yung responsibilidad na iniiwanan nyo sa mga babaeng inaanakan nyo lang tapos iniiwanan.